Kumuha muli tayo ng update sa confirmation of charges hearing ni FPRRD sa ICC kung saan unang nagbigay ng opening statement ang prosekusyon. Nag-uulat ng live mula sa The Hague, Netherlands, si Kevin Manalo. Kevin, ano ang latest? Willard, katatapos lamang ng first session at nakita nga natin muli ang pre-trial chamber 1 sa pamumuno ng presiding judge na si Judge Yulia Antoanela Motok. Kasama rin ang iba pang hukom na sina Judge Rain Adelaide Sophie Alapini Gansu at Judge Maria del Socorro Flores Liera. Sa partido naman, nagpakilala ang Office of the Prosecutor na si Deputy Prosecutor Mame Mandiaye-Nyang at sa defense naman sa pangunguna ni Attorney Nicholas Kaufman at kanyang associate counsel na si Dov Jacobs. Pinakilala rin ang mga Filipino member ng kanyang team sa pangunguna ni Salvador Medialdea, Martin Delga, Silvestre Bello, Alfredo Lim, Cesar Dulay at Sal Panelo. Nandito rin kanina ang CLRV o Common Legal Representatives for the Victims sa pangunguna naman ni Attorney Gilbert Andres, Attorney Joel Butuyan at Paulina Masida. Matapos ang attendance check ay sinimulan ang hearing sa pagbanggit ng Rome Statute No. 66 kung saan sinasabi dito na innocent until proven guilty ang suspect at nasa Office of the Prosecutor ang burden of proof. Matapos naman itong banggitin ay pinaalala rin ang mga rules dito sa mga pagdinig. All remarks must be concise, bawal ang paulit-ulit na argumento, kailangan mabagal lamang ang pagsasalita. Kung sakaling gagamit ng o babanggitin ang pangalan ng mga biktima, gumamit ng code o pseudonym. Kailangan ding linawin maigi kung ang impormasyon ba ay para sa publiko o kailangang isara ang session para sa isang private meeting. Matapos naman yan ay binasa na ang charges ni Duterte. Mayroon nga siyang 3 counts of crimes against humanity of murder and attempted murder. Sa count number 1, 19 victims including 3 bata mula 2013 hanggang 2016. Ito ay nung siya pa ay mayor ng Davao City. Sa count number 2 naman, 14 victims ng mga high-value targets mula 2016 hanggang 2017 nung siya umupo na bilang Pangulo ng Bansa. At yung count number 3 ay 45 victims na may 2 attempted murder at kasama dito ang 3 bata. Ito ay mula 2016 naman hanggang 2018. Ayon sa allegation ng OTP, individually criminally responsible si Duterte. Siya ay indirect co-perpetrator. Siya ay ang nagdisenyo ng sinasabing common plan para supilin ang mga alleged drug users sa bansa. Siya rin ang leader umano ng Davao PNP at DDS nung mga panahong iyon na ginawa niyang modelo para sa national network. Matapos naman basahin ang reading, umabot ito ng 23 minutes at pinasa na ang mikropono sa Office of the Prosecutor. Binuksan ni Deputy Prosecutor Niang ang kanyang statement sa pagsasabing ito daw ay important day for justice for the victims and this court. At ito daw ay reminder para sa kanilang commitment na i-prosecute ang mga individual na nasasangkot sa serious crimes sa mundo. Ito rin daw ay reminder that those in power are not above the law. Pinapakita rin ng Niyang na si Duterte ay responsable bilang siya ay may command responsibility bilang siya ay naging pangulo ng bansa. Ang kailangan lamang ma-establish ay may substantial grounds. Ibig sabihin kung sapat ang ebidensya para magtuloy ito sa full trial. Detalyado at marami ang account na binahagi ni Niyang. Bagamat hindi pinakita ang lahat ng ebidensya dahil merong separate na session para dyan. So opening statement, binanggit lamang kung anong mga ito, gaya ng mga excerpt, gaya ng mga witness statements. Isasabihan natin ang isa sa mga yan. Meron siyang sinabi, you will be killed, ayon to sa witness kapag hindi pa pinakita ang ebidensya pero binanggit kung ano ito at siya nga ang may regular salary pa itong mga DDS na kabilang sa mga pumapatay sa mga suspected drug users.
Natapos ng kalahating oras itong opening statement ng Office of the Prosecutor at dahil meron pang 7 minutes na natitira sa first session, ay nagsimula naman kaagad ng opening statement ang common legal representatives for the victims. 7 minutes lamang ito at after ng 30-minute break ay itutuloy muli ang kanilang statement. Willard. At Kevin, pagkatapos niyan, yung depensa naman ang magbibigay ng kanilang opening statement. Yes, Willard, tama. So sa second session, nakahati yan sa dalawang parts. Ang una ay ang CLRV opening statement na susundan naman kaagad ng defense opening statement. So after ng second session, meron lamang 90-minute break at magsisimula na ang third session kung saan isusumite na ang merits ng OTP. Willard. Kevin, isa ka sa mga reporter na nakapasok sa loob ng courtroom. Kumusta ang atmosphere sa loob? Yes, Willard. Puno itong gallery. Hindi kami mismo sa courtroom, doon kami sa taas kung saan nakikita namin ang nagaganap doon sa courtroom. So dito sa taas, kasama kong ibang mga journalist, international journalist, local journalist sa Philippines. Nandito rin napansin natin yung ilan sa mga kritiko ni dating Pangulong Duterte at sa kabilang side nakita naman natin yung kanyang team na sinasabi nga ng defense kanina na Filipino team kasama sina Salvador Panelo, Salvador Medialdea at iba pa. Maraming salamat sa iyo, Kevin Manalo, nag-uulat ng live mula sa The Hague, Netherlands. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.